All right, thank you. Thank you for the good music. Music is good, but there's no substitute for the preaching of the Word of God. Amen. Alright, ngayon po ay nasa Book of Job na tayo, kung na inyong naalala, para sa synopsis of the books of the Bible. No? Malakas ang echo. Anong problema na nag-echo? Okay? Alright, let's read responsibly Job chapter 1. Bibigyan natin ng konting synopsis at tuloy tayo sa mensahe. Isa lang naman ang pupuntuhin natin sa mensaheng ito. Right? Right, Job chapter 1, starting in verse 6. Let's read responsibly from verse 6 up to the last verse. In verse 22, sabay-sabay na lang tayo sa verse 22. Alright? Tayo po yung magbabasa, salitan po tayo sa pagbabasa. Ako po sa verse 6, kayo sa verse 7, and so on and so forth. In verse 6, the Bible says in Job chapter 1, Now there was a day, bakit nakakasilaw? Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. The Lord said to Satan, Whence comes thou? Satan answered the Lord and said, From going to and fro, from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? And Satan answered the Lord and said, That Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughter were eating and drinking wine in the eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, and the asses feeding us beside them. And the sea winds fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and hath burned up the ship and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came another and said, The Chaldeans made out their plans, and fell upon the camels, and have carried them away. Yea, and slain the servant with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head,
and fell down upon the ground and worshiped. He said, naked came I out of the mother's womb, and naked shall I return. Neither the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Sabay-sabay po tayo in verse 32. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Alright, sandali po tayong pumigit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa oras na ito na muli naman po kaming malaya na makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. I pray na pangunahan mo po kami sa umagang ito. Bigyan po kami ng bukas na puso at isipan para sa inyong mga salita, Panginoon Diyos. Lahat higit yung aming mga first-time visitors, patuloy mong bigyan ng bukas na isipan, puso para sa inyong mga salita. Diyos, salamat po sa ginawa mo po sa kalagitnaan po namin. Salamat sa mga buhay na patotoo, sa lahat ng presentation na nagbigay po ng challenge po sa bawat nakapakinig, nakatunghay ng gawain sa umagang ito. Patuloy po kaming pagpalain sa nalalabing oras namin sa pag-aaral ng iyong mga banal sa Panginoon Diyos. At palaguin mo po ang mga salita niyong maghahayag sa puso at isipan ng bawat isa. O God, maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa iyo. Pagpalain mo po ang aming Mother Church, Panginoon Diyos, ang aming pastor, Pastor Hiel, patuloy po siya pagpalain, patuloy mong bigyan ng wisdom, ng kalakasan, kalusugan, at patuloy po siyang gamitin, barang daluyan ng pagpala sa inyong mga anak. At ganun po ang kanyang buong pamilya, at ang church as a whole. Okay, salamat po, maging ang mga mission churches na mga sa church namin ito, kung sa galing sa San Pedro, sa pamumuno ni Pastor Ed. Okay, lahat ng mission pastors, mission churches, ay patuloy pong pagpalain, gamitin po ang bawat preachers and pastors para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming area of responsibility. O Diyos, salamat po Panginoon, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Wala bang paraan to? Mawala yung kanyang echo. Nag-i-echo siya. So I hope you're ready. Tagal ng Aligid ng tubig. Alright, sa little background of the book. No? Ang sumulat ng book na ito, bagamat hindi pinangalanan, there's no author na nakatala, but it is possibly Job, siya mismo. No? Of course, some theologians ay yung iba ay nagsasuggest na si Moses or si Solomon or si Elihu ang sumulat ng book na ito. At itong book ng Job, no, kung titignan natin yung balikan nyo yung inyong table of contents, so para bigyan ko lang kayo ng background sa mga books, no, para mapamiliarize tayo sa book, no. Nakikita niyo diyan sa table of contents, mauuna diyan yung Genesis, tama? Nakita niyo na? So, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang tawag diyan ay Pentateuch or Torah. Kadalasan ginabanggit yan sa Biblia or maging sa New Testament, it is the law of Moses. The law. No? Yan yung 5 books of Moses na tinawag na law, Torah, Pentateuch. Okay? Then from Joshua hanggang kay Esther, yan yung history. A little bit naka-arrange yan chronologically, except sa last part, pakikita nyo dyan,
na bagamat late, sumunod kay Nehemiah si Esther, pero yung event, yung account, yung story sa loob ng Book of Esther ay nauna sa Book of Nehemiah. Kaya sa history, yung last ay si Nehemiah sa Book of History. Sa arrangement, of course, si Esther. So from Joshua to Esther, yan yung history. No? Ano nga yung una, yung 5 books? Walang gustong sumagot. Thank you. Thank you. Yun na yun. Thank you, sir. Torah. Mas madaling T-O-R-A-H. No? Or the book of the law. So the second thing is the history. Then, mula Job, itong binasa natin, kaya gusto kong pakita sa inyo. Mula Job hanggang Song of Solomon, ang tawag dyan ay poetry. Isinulat siya na patula. No? Patula to isinulat. No? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. No? Iba-iba yung writer niyan. No? Then, from Isaiah hanggang Malakay, yan yung tinatawag na prophecy. So, yan yung 4 na division ng Old Testament. Kung merong 4 na division yung Old Testament, meron din yung New Testament. Hindi na natin muna pag-aaralan yon sa New Testament survey na lang. No? So, of course, yung prophecy, nahati din yan sa dalawa. Sa major prophet at saka sa minor prophet. Ibig sabihin yan ay prophecy, mga sulat ng mga propeta, mga prinopisay nila na mangyayari. No? So, kaya makikita mo dyan yung major prophets from Isaiah hanggang kay Daniel. Yan yung major prophet. Major prophet kasi mas marami silang naitala na pangyayari. Most of the time, most of this prophet naman, bagamat itong mga sinamog na minor prophet, hindi naman sinabing maliliit sila, bagamat ang totoo doon ay maliliit, kukonti lang yung mga naisulat nila patungkol doon sa mga pangyayari sa Old Testament. At lahat ng yan, mga propeta na yan, nangyari yan sa kapanahunan naman na ng mga kings. No? Most of them sa kapanahunan na ng mga hari. Kaya pakikita natin, pinapakita ko lang sa inyo yung maiksing background na yan para maunawaan nyo kung bakit Job. Kasi ang Job, ayon sa pag-aaral, ito yung pinakamatandang libro sa Biblia. No? Sabi ng theologians, it is approximately written from 2000 to 1800 BC. No? So, doon na occurred, nangyari yung mga account o story na nasa loob ng book of Job. No? So, ibig sabihin, mas matanda pa siya sa sinulat ni Moses sa na Torah. No? So, ayon sa pag-aaral. No? Anyways, hindi tayo ganong mag-dwell dun sa mga kaya nga yung date yan puro approximately ang gamit nila diyan ay probably this year ito naitala itong mga taon na ito. So may range ng mga taon kung kailan siya nangyari at kailan siya naisulat, no? Sa history ng Old Testament. All right? And the purpose of this book is to demonstrate God's sovereignty and the meaning of true faith. So, ipahayag yung pagiging sovereign God ng Diyos, pagiging ruler, pagiging pinakamataas
na persona sa ibabaw ng mundong ito. Yun yung Diyos. Dito pinapahayag na sa book na ito yung kataas-taas ng Diyos at ang kahulugan ng totoong pananampalataya sa katauhan ni Job. No? Kaya nga, it addressed the question, sabi dito, why do the righteous suffer? Bakit nagdurusa yung taong matuwid? Meron bang nagdurusa na taong matuwid? Yes, ito ang patotoo. Si Job mismo. No? Nakaranas siya ng pagdurusa, ng suffering na hindi naman siya deserve. Kasi sabi ng Diyos mismo nagpapatotoo na siya ay righteous, siya ay upright in the sight of God. And yet, siya ay nag-suffer ng bagay na hindi niya maintindihan before. Hindi niya naman talaga naunawaan. Pero ang tangi niya lang nalalaman, may kinalaman ng Panginoon doon at pinahihintulutan ng Panginoon yung mangyari sa kanya. Amen. So makikita natin dito, habang pinag-aaralan natin yung book of Job, dapat ma-realize natin, i-analyze natin, no? Na yung ating pananampalataya, it should be founded and grounded by God. No, dapat Diyos ang pundasyon ng ating pananampalataya. Dapat salitaan ng Diyos ang pundasyon. Ibig sabihin, matibay dapat yung ating pananampalataya. No? At ito ang katangian ni Job. Meron siyang strong foundation as far as faith is concerned. Kung pananampalataya lang ang pinag-uusapan, ganun katindi yung pananampalataya niya sa Diyos. No? Kaya nga, yung sa binasa natin talata, hindi ko na babasahin ulit, isa-sum up ko na lang. Sa binasa nating talata, makikita natin si Satanas mismo, no? Ay nagko-complain. Kasi sabi ng Panginoon, nakita mo si Job, walang kapares niya. Walang katulad niya dito sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Satanas, pinagpapala. Kaya lang naman nagwo-worship sa iyan. Kaya lang naman faithful sa iyan kasi pinagpapala mo eh. Lahat ng iniingatan mo siya, iniingatan mo yung kanyang kabuhayan. Nag-a-abound siya sa material blessing. Subukan mong tanggalin lahat sa kanya. At kung hindi kanya itakwil ng mukhaan, abay, pinayagan ng Diyos si Satanas. O sige, gawin mo lahat. Gawin mo kay Job, huwag mo lang patayin. At tuwan-tuwa si Satanas. At nakita naman natin yung account. Lahat namatay yung kanyang mga servant, namatay yung kanyang mga alagang hayop, namatay yung kanyang mga anak, at walang natira sa kanya kundi yung misis niya. Sabi niya, malas naman, may natira, misis pa. Hindi. No? Bagamat nawala sa kanyang lahat yun, nakita niyo naman yung response ni Job. Di ba? Bagamat naubos sa kanya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Pero sa talata from chapter 20 hanggang 22, sabi niya, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Biruin mo yun, magagawa mo ba yun? At tapos mawala ang lahat ng iyong kabuhayan? Matapos kang mamatayan ng iyong mga servants? At ang sabi niya sa verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Hindi nagkasala si Job sa bagay na ito. Amen. Bagay na parang napakahirap mangyari sa atin ngayon. Mawalan ka nga ng pagkain sa lamesa mo, minsan, aburido ka na eh. Di ba, no? Patotoo ni Paul kanina, pagka wala siyang pera, gagawa siya ng paraan, by all means, para magkapera.
Hindi siya sanay na walang pera. Pero si Job, baga, mula sa pagiging napakayaman na tao, no? Pero naubos sa kanya sa isang iglap na wala sa kanyang lahat. Pero instead na magreklamo siya, sabi niya, pinuri niya pa ang Panginoon at nag-worship siya. Blessed be the name of the Lord. Sa mga Kristiyano ngayon, hindi na. Huwag mong pakainin ng maghapon yan, reklamo yan. Ha? Huwag mong patulugan niya, medyo puyatin mo, grabing simangot niyan. But not Job. Amen? And then, makikita natin na si Job, makikita natin yung dalawang bagay lang gusto kong makita po natin sa pinag-aaralan natin sa umagang ito. No? Na kaya ang title ng ating pag-uusapan is about trials of faith and consequences of sins, resemblance. Ulitin ko. Trials of faith and consequences of sin, resemblance. Pag sinabi mong resemblance, it means a point of likeness or similarity. No? Merong pagkakahawig, pagkakatulad yung trials of faith at yung consequences of sin. No? Kaya nga makikita natin sa book na ito na yung mga kaibigan ni Job, nung nangyari ito kay Job, kasi hindi lang yun ang nangyari. Sa chapter 2, makikita natin doon, nawala yung kanyang kabuhayan. And sa chapter 2, makikita mo doon, pinagyan pa siya ng karamdaman. Ang diablo hindi natuwa kasi hindi niya natinag yung pananampalataya ni Job eh. So humiling pa siya ulit sa Panginoon. Pwede bang lagyan natin ng karamdaman niya si Job? Sige, bahala ka, wag mo lang papatayin. Kaya tinubuan si Job sa kagagawa ng diablo, tinubuan siya ng boils. Alam mo yung pigsa? Yun yung description ng boils eh. Pigsa mula ulo hanggang paa. Ikaw nga, isang pigsa lang eh, hindi ka na makapagsimba eh. Di ba, no? Lalo na pag nasa singit o nasa puwet, hindi ka makapagsimba niyan. Pero si Job, tuloy-tuloy nagwo-worship sa Panginoon. Ang ginawa niya, naglagay siya ng mga ashes, mga abo, at doon siya nahiga, doon niya inilatag yung kanyang sarili. Sa Kristiyano, hindi pwede yun. Isang pigsa lang sa kilikili, hindi mo na magagawa, makikita yan sa church. Amen. Pero salamat sa Panginoon, salamat sa buhay ni Job, nakita natin kung anong klaseng pananampalataya meron si Job. Kaya nga makikita mo dito, yung kanyang mga kaibigan, si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar, lumapit sa kanya. For a week, tahimik yung kanyang mga kaibigan, kino-comfort siya. Pero after a week, nagsalita na yung kanyang mga kaibigan. Ang sabi ng kanyang kaibigan na si Eliphaz, Job, ikaw ay nagdurusa dahil may kasalanan ka. Kaya ang gawin mo ngayon, Job, ay lumapit ka sa Diyos, mag-confess ka ng kasalanan mo. Naging judgmental patuloy yung kanyang mga kaibigan. At minsan nangyayari yun sa atin. No, alam mo, kaya nangyayari yan sa kanya, ganyan. Di ba, no? So, wag natin gawin yun. No? Hayaan mong ang Diyos ang mag-deal sa bawat isa sa atin. Meron tayong kanya-kanya namang pananagutan sa Panginoon. No? Kaya sinagot niya ni Job. No, hindi matanggap ni Job. Ibig sabihin, hindi naman siya nagmamapuri. Pero alam niya, wala naman siyang ginawang kasalanan. Makikita mo yan sa chapter 6 and verse 29. Sinasabi niya, stop assuming na ako ay guilty. Dahil wala, am I righteous? I am righteous. Alam ko, tama yung ginagawa ko at wala akong ginawang palso sa Panginoon. So, ganoon din yung isang kaibigan niya, sabi ni Bildad, Job,
Bakit hindi mo matanggap na ikaw ay may kasalanan? Kaya ka patuloy na nagdudusa. Hanggang kailan ka? Hanggang kailan mo gagawin yan? Hanggang kailan mo ka magdurusa? So makikita mo yan sa chapter 8, verse 2. O, hindi na natin babasahin. Pero sabi ni Job, sa chapter 10 and verse 2, I will say to God, no? Tell me why you are doing it. No? Bakit nyo ko pinipersonal? Bakit nyo ginagawa sa akin to? No? Kaya si Job, wala siyang ibang nilalapitan sa kapanahunan nito kundi Diyos. Wala na siyang makuhang encouragement sa kanyang mga kaibigan. Ganon din naman si Zophar. Dahil sa kasalanan mo, Job, kaya ka nagdurusa. Kaya mo na i-experience yung sufferings na yan dahil sa iyong kasalanan. Umalis ka na diyan sa kasalanan na yan. Pero sabi ni Job, God will justify me. No? In chapter 18 and verse 8, chapter 13 and verse 18. No? And then, meron pang isang humabol dyan. Hindi niya naman kaibigan, si Elihu, na sinasabi ng theologian, siya rin ang sumulat nito kasi siya yung personal na naka-witness sa account na ito o sa history ng mga pangyayari sa loob ng Book of Job. No? At ganoon din naman, parehas lang nung sinasabi ng tatlong kaibigan niya. Kaya nga pagdating sa chapter 42 and verse 7, sinagot na to ng Panginoon. Basahin natin, chapter 42 in verse 7. Sabi niya, and it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against thee, and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job had. So, mali yung judgment kasi nila, kaya ang Diyos na nagsalita na sa kanila. No? Hindi kayo nagsasalita ng matuwid, na katulad ng pagsasalita ng lingkod kong si Job. Are you listening? Kaya nga sabi ko, ang resemblance ng trials of faith and consequences of sins. Yung pagkakaparehas ng trials of faith at consequences of sin. Are you listening? The trials of faith and the consequences of sin's resemblance, the first thing is both has a sufferings. Nakita niyo ba? Nakita niyo ba yung judgment ng mga kaibigan nila? Alam naman nila talaga na pagka may kasalanan, may sufferings. Pero nakita naman natin yung buhay na patotoo ni Job at ang Diyos mismo na si Job ay walang kasalanan. He is upright, righteous in the sight of God. So, both trials of faith and consequences of sins ay merong sufferings. Meron silang parehas na sufferings. Nakita naman natin, nagmanifest yung suffering ni Job. Bagamat Diyos mismo nagpapatotoo, wala naman talaga siyang ginawang kasalanan. Kundi siya dumadanas lang ng trials sa kanyang pananampalataya. Amen. At minsan nangyayari yun sa buhay ng mga Kristiyano, nangyayari yun sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians, basahin natin, 2 Corinthians chapter 8, in verse 2. The Bible says, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. No?
Bagamat itong mga Kristiyanong ito na tinutukoy ni Paul, no? Na dumadanas ng affliction, dumadanas ng kahirapan, and yet, yung kanilang pagsasakripisyo sa pagbibigay para sa gawain ng Panginoon, nandun na. Nandun pa rin. Nandun yung nag-aabound yung kanilang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Bagaman sila'y dumadanas ng affliction, dumadanas sila ng iba't ibang uri ng problema, dumadanas sila ng iba't ibang uri ng kahirapan. Kaya nga sabi niya sa chapter 4, ng 2 Corinthians chapter 4, starting in verse 8, sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about the body of dying, the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then death worketh in us, but life in you. We having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak, knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God. For which cause we faint not, but through outward men perish, though our outward man perish, yet inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us as far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Nakita niyo yung patotoo ni Apostol Pablo? Nakaranas siya ng iba't ibang klaseng trouble, iba't ibang klaseng affliction, iba't klaseng persecution. No? Wala namang ginagawa si Paul kundi maghayag ng salita ng Diyos. Tulad din siya ni Job na perfect and upright in the sight of God. And yet nakaranas siya ng iba't ibang klaseng persecution, ibang klaseng pagdurusa mula sa kamay ng mga kaaway. At minsan nangyayari rin sa buhay ng Kristiyano hanggang sa ngayon. Tayo ay dumadanas minsan ng mga bagay na parang hindi natin naintindihan. Kung kailan ba naman ako pumunta sa church, saka ako nagkaganito. Saka nagalit sa akin yung magulang ko. Saka nagalit sa akin yung kapitbahay ko. Saka nagalit sa akin yung mga kaibigan ko. Buhat nung nag-church ako, lagi na lang ako walang pera. Buhat nung nagpunta ako sa church na yan, parang lalong naghirap yung buhay ko. Sige lang. Kahit hindi mo naiintindihan, basta alam mo na tama yung ginagawa mo, kapatid, tuloy lang. Yung buhay ni Job ay enough na, yung buhay ni Paul ay enough na, natularan natin para tayo magpatuloy sa pananampalataya natin sa Diyos. Yung Diyos ni Job at yung Diyos ni Paul ay parehas lang ng Diyos natin ngayon. Amen. Kaya yung unang resemblance ng trials of faith and consequences of sin is sufferings. Nakita naman natin yung buhay ng mga Israelites. Di ba? Tagal-tagal na rin natin pinag-uusapan yung buhay ng mga Israelites. Back in the book of Genesis and Exodus. No, kung bagamat ang Diyos ay patuloy na nagre-remind, nagtuturo sa kanila, nagpapakita sa kanila ng miracles and wonders, and yet sila ay patuloy na nagtatransgress, patuloy na sumusuway sa Diyos. At dahil sa patuloy na pagsuway nila sa Diyos ay nagdubunga ng kanilang pagsasuffer. They suffered in the wilderness, naalala nyo?
Yung mga lumabas sa land of Egypt, papunta sa promised land, habang nandun sila sa wilderness, nagsuffer sila ng 40 years and 40 nights. Ang masakit pa dito, yung mga lumabas sa Egypt, hindi nakapasok sa promised land. Nagkandamatay lahat sila sa wilderness. No? Kaya parehas na may suffering. Yung pagsubok sa ating pananampalataya at yung ating pagsuway sa Panginoon. Amen? Kaya nga ang tanong, ikaw ba'y dumadanas ng sufferings ngayon? Yan ba'y sigurado mong bunga ng iyong pagsunod sa Panginoon? Or bunga ng iyong pagsuway sa Panginoon? Amen? Yan ba'y pagdurusan dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, sa pagpatungkol sa pag-aasawa? Kaya ka ba nagdurusa ngayon sa iyong asawa dahil sinuway mo yung command ng Diyos noon pa? Amen? Pero merong parehas na suffering, yung pagsunod at pagsuway. Pero mas maganda nang sabi ng Panginoon, mas magandang nagsasuffer ka na alam mong sumusunod ka sa Panginoon. Kaysa nagsasuffer ka na alam mong hindi ka sumusunod sa Panginoon. Amen. Kaya nga maraming nagpatotoo. At ako'y makapagpapatotoo sa inyo. Naranas ko yung mga bagay na yan. Alam ko yung tama pero hindi ko ginawa. Instead, sinuway ko yung kalooban ng Diyos sa akin. And I suffered it. The good thing is, binigyan ulit ako ng pagkakataon ng Panginoon. Tulad din ng iba sa inyo. Kaya tuloy lang. Na? Parehas na may suffering. Pero mamaya, bandang huli makikita natin, meron niyang bunga. No? Pero dito muna tayo sa suffering. Pag-usapan muna natin yung ating suffering. Ito bang dinadanas kong suffering ngayon dahil ba sa aking maling pagpapalaki sa aking mga anak? Tell me. Yung suffering mo ba sa iyong mga anak, ito ba'y bunga ng pagsunod mo sa Diyos o bungay ng pagsuway mo sa Diyos? Are you listening? Kasi nasabi ng Diyos, huwag mong ihiwalay yung pamalo. Inihiwalay mo ba yung pamalo? Ibig sabihin, sumusuway ka ba o sumuway ka ba sa kalooban ng Diyos? That's why, kaya ngayon ay nagdurusa ka sa katigasan ng ulo ng iyong mga anak? Are you listening? Kaya ngayon lang naman ang tanong yung suffering mo ba ngayon ay bunga ng iyong pagsunod o pagsuway sa Panginoon? Alam mo nang masama yung bisyo, tuloy-tuloy ka pa rin sa bisyo. Alam mo ba, naunawaan mo ba na yung suffering mo ay bunga ng bisyo mo? Ha? Yung pagdurusa mo ngayon ay bunga ng katamaran mo? Yung pagdurusa mo ngayon ay bunga ng negligence mo? Are you listening? Kaya nga, kung susunod na rin lang tayo sa Panginoon, siguraduhin na natin na tama yung pagsunod natin sa Panginoon. Because partial obedience is always disobedience. Susunod ka na rin lang, gusto mo kalahati pa. Panginoon, ang cute kasi niya Pwede bang siya na lang ibigay mo sa akin? Sige na. Iligtas mo na, Panginoon. Panginoon, pinipilit natin ang Panginoon na sumunod sa kalooban natin. Hindi man lang natin magay yung klase ng attitude ni Job. Ano man dumating sa kanya, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos mag-aalis. Hindi na nga binibigay sa iyo ng Diyos, gusto mo pang pilitin kuhanin. Amen? Pinipilit kang iayos ng Panginoon, pinalagay ka sa tamang lalagyan, pilit ka pa rin lumilihis. Ha? Matagal ka lang tinatawag ng Panginoon, mag-aaral ka anak sa Bible School, mag-aaral ka sa Bible School, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkukumit. May plano, may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Amen? O kung medyo naantig ka dun sa sinabi ko na yun, ikaw nga talaga yung kinakausap ng Panginoon.
Wala naman akong alam. Ikaw talaga yon. Wala akong nasa isipan, pero kung ikaw ay naantig sa statement na yon, ikaw nga talaga kinakausap ng Panginoon. No? Kung saan tayo tinatawag ng Panginoon, doon lang tayo, sumunod lang tayo. Di bali mo yung suffering, basta alam mo na ikaw ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Hindi dahil sa pagsuway mo, hindi dahil sa katigasan ng ulo mo. Amen. Sinabi na nga, matagal lang sinasabi na huwag kang manliligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Huwag kang magpapaligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Tapos ligaw pa rin. Ligaw dito, ligaw doon. Nagpapaligaw pa rin. Pag niligawan, kinikilig. Sino solo? Alam mo itong mga problema ng mga young lady? Pagka may nagpa-cute sa kanya, at may nagsabi sa kanya ng, I love you. Kinikilabutan na agad. At pag kinilabutan na siya, itatago niya sa sarili niya yun. Itatago niya yun, pambira. Ngayon ko lang narinig yun. Lalo na pag sinabihan siya, ang cute ng mata mo. Alam mo, ang ganda mo. Alam mo, ang bait mo. Alam na naman na hindi totoo, pero kinikilabutan siya. No? Ang masakit nga rin, itatago niya pa. Ayaw niyang sabihin. Ayaw niyang sabihin sa kanyang magulang. Mga young people, makinig kayo. Kung meron man kayong best friend, it must be your parents. Huwag kang magtitiwala sa best friend mo sa labas. Kasi later on, magiging best friend mo yan. No? Gawin mong best friend mo yung iyong magulang. Pag may naramdaman ka na, normal naman yun yung magka-crush ka. Normal yun. Kasi yung opposite sex, meron talagang attraction. No? Ang hindi normal, yung itago mo. Kaya nga, marami mga young people na nagkakamali sila ng pag-aakala. Akala nila love na. Kasi nga, hindi sila nakakuha ng tamang counsel. Nung naramdaman nilang kinilabutan siya, ay, love na ito. Hindi yung love. It is lust. Iba yung love sa lust. Kasi yung love, yung agape love, naglalast yun. It is everlasting. Pero yung lust, that's only for a moment. Kasi lust nga lang, pag nawala na yung lust na yan, nawala na yung pagnanasa na yan, tapos na. Are you listening? Kaya mas magandang, kapatid, mas magandang mag-suffer tayo sa gawain ng Panginoon kaysa mag-suffer tayo sa kasalanan natin. Amen. Amen. Resemblance, trials of faith and consequences of sin or sin's resemblance. Both has a sufferings. Parehas may sufferings. Kaya nga, ang punto na lang diyan, siguraduhin natin na yung sufferings natin ay hindi bunga ng ating kasalanan. Hindi consequences ng ating kasalanan. Alam naman natin kung tayo ay sumusunod at hindi sumusunod sa Panginoon. Huwag mong sabihin, tinusubok ako ng Panginoon. No. No? Hindi ka susubungin ng Diyos sa masama. No? Hindi ka ititempt ng Diyos para ikaw ay magkasala. Pero yung diablo, dadaling ka sa sukdulan. Kaya kung ikaw ay nagagamit na ng Panginoon ngayon, nag-commit ka ng buhay mo sa Panginoon, full-time in the ministry. Nag-commit ka ng buhay mo sa Panginoon para mag-aral sa Bible school. Nag-commit ka para mag-join sa choir. Nag-commit ka para mag-minister dyan sa audio and video na yan. Nag-commit ka para magturo sa Sunday school ministry. Nag-commit ka para magtugtog ng piano na yan o anumang musical instrument. Nag-commit ka na mag-drive ng sasakyan na yan, mag-maintain ng sasakyan na yan. Nag-commit ka mag-usher ng mga tao. Kung kinumit pa na rin lang sa Panginoon yan, bakit hindi natin gawin ng straight para sa Panginoon? Huwag na nating haluan ng monkey business. Kaya tuloy pag meron tayo sa offerings, nako-confuse tayo.
Kasi some part, sumusunod ka naman sa Panginoon, pero meron kang part sa buhay mo na hindi ka sumusunod sa Panginoon. Kaya merong confusion. Sumusunod naman ako sa Panginoon, pero meron ako hindi sunod eh. Ito kaya bunga ng aking kasalanan, ito ay bunga ng pagsubok ng Panginoon sa akin. Parehas na sufferings eh. Hindi mo na ngayon ma-distinguish, sufferings ba to ng pagsunod o sufferings ng pagsuway? But dapat alam natin yan. Kaya nga, dapat manatili tayo doon sa pagsunod sa Panginoon tulad ni Job. Amen! Ikaw, kaya mo bang mangyari sa iyo 'yon? Natanggalin sa iyo lahat ng Panginoon, mawala sa iyo lahat ng kabuhayan, mawala sa iyo, mamatay lahat ng iyong mga anak, and tapos matitira sa iyo yung visit mong asawa? Amen. Visit. Hindi ako nagmumura. Kasi yun ang sa ang Greek word sa visit. No? Marami namang iiwan, hindi na lang isang anak ko, itong misis ko pa na ito napasaway. Sana ito na lang kinuha ng Panginoon. Ganyan ba panalangin mo? Ha? Tapos nagkaroon ka pa ng sakit na hindi mo mawari kung saan galing itong karamdaman na ito. Sa iyo daw mangyari. Sabi ko nga sa iyo, isang piksa lang, hindi ka na nga makapag-commit ng buhay mo sa Panginoon eh. Isang piksa lang, hindi ka na makapunta sa church. Isang piksa lang, hindi ka na makapag-soul winning. Pero si Job, nasa kanya na lahat, bukol sa mula ulo hanggang pa, hindi at nakakapagpapatotoo pa siya sa kanya mga kaibigan. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Meron ba tayong ganyang kaisipan? Like Job? Na inire-recognize natin yung authority ng Diyos sa atin na lahat na meron tayo ay sa Diyos. Kaya anytime na pwede itong kuhanin sa atin ng Diyos at pag kinuha sa atin ito ng Panginoon, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magtatanong, Panginoon, bakit? Amen? It is just a trial of faith. Trials of faith. Maganda na yung sinusubok tayo sa ating pananampalataya. Kesa pinapalo tayo dahil sa ating pagsuway. Amen. Both has a suffering. The trials of faith and the consequences of sins resemblance. Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Ano ang dinadanas ko ngayon na bunga ng aking kasalanan? Ano? At ano ang dinadanas ko ngayon? Alam kong meron naman akong desire sa Panginoon. Kaya kung napansin mo ba, nung buhat nung ikaw ay nag-commit na maglingkod sa Panginoon, parang lagi may pumipigil sa'yo. Kung kailang araw ng linggo, may pananambahan ka. Sabado pala, nakaset ka na, magsisimba ako bukas, ito ang susuot ko. Nagplansya ka ng maaga, nag-prepare ka, hinahanda mo yung pamilya mo. Iyan, pagdating ng linggo, magkakaproblema. Merong sasaniban, at gagamitin sa inyo at kayo'y mag-aaway hanggang sasabihin mo na lang, huwag na tayo magsimba. Ha? Na-identify nyo ba yung gawa ng Diablo at yung sarili mong kagagawan? Kasi kung tutusin, pwede mo naman gawa ng parang kung meron ka lang tamang mindset na ang Diablo ay hindi natutuwa sa iyo tuwing ikaw ay magkukumit ng isang bagay sa Panginoon. Hindi natutuwa ang Diablo. By all means, pipigilan ka ng Diablo. Kaya nga gano'n na lang ang pagbibintang ni Paul sa Diablo eh. Kanina, narinig yun naman. Pero ang masakit, alam niyo bang masakit minsan? Lagi na lang yung Diablo binibintangan natin. Kahit kasalanan mo naman na talaga. Yung Diablo kasi, kaya hindi ako nakapagsimba eh. Pwede ka naman magsimba eh. Pwede mo naman sipain yung Diablo, umalis ka dyan sa talas, magsisimba ako. Konting gusot lang, papatulan mo na para hindi ka magkapagsimba. Konting gusot lang ng pagtatalo niyo mag-asawa, hindi ka nagagawa ng maayos.
Konting gusot lang, hindi ka na makakapag-soul winning. Konting gusot lang, hindi ka na makapag-practice ng choir. Konting gusot lang, hindi ka na makapagturo sa Sunday school. Konting gusot lang, hindi ka na makatugtog ng piano. Ha? Yun ang problema natin. Amen. Both has a sufferings. Amen. But the next thing is trials of faith and consequences of sin. Consequences of sin's resemblance. Not only both has a sufferings, but also both are needs realization. Naunawaan niyo ba yun? Parehas sila na kailangan ng realization. No, Job realized that God allows it to happen. Balikan natin. Sabi niya sa chapter 20, chapter 1, verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun yung realization ni Job. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang pwedeng kumuha nito. Kaya purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya si Job ay hindi man lang nagkasala sa bagay na ito. Amen. Kaya nga tignan nyo, sa chapter 5, in verse 17, sabi niya, behold, happy is the man whom God corrected. Therefore despise not thou the chastening of the Almighty. No, buti ay may realization eh. Kung alam mong sumusunod ka sa Panginoon, marirealize mo, Diyos ang may kagawa, tinatry ako, sinusubok ako sa mga bagay na ito. Sinusubok ang aking pananampalataya sa Diyos dahil sa mga bagay na ito. Amen? Kaya napakahalaga kapatid, na maunawaan natin kung bakit tayo nagsasuffer. Kaya pag alam natin kung bakit tayo nagsasuffer, magkakaroon tayo ng realization. Are you listening? Nakita niyo sa chapter 2, nung nagkaroon na ng boil si Job, then sabi niya sa verse 9, then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Nakakita ka na ng asawa na ikaw na lalaki habang ikaw ay nagkukumit na maglingkod sa Panginoon. Habang ikaw ay laging nasa church kasi natutuwa ka sa church sa mga gawain sa church. Nag-commit ka ng oras mo, nag-commit ka ng panahon mo, nag-commit ka ng skill mo para magamit sa gawain ng Panginoon at makakarinig ka sa misis mo. Lagi ka na lang sa church. Wala ka ng oras sa akin. Ha? So, tama ba yan? Ha? Tingin ko, 11 pa lang yan eh. Nagkamali ba ako? Sorry ah. O, pwede naman natin tuloy yan mamaya. Tuloy na lang natin, tapos mamaya wala nang service. Ay nga, para sa tagig tayo. Sorry. Okay, pipilitin ka mabilis. 2 punto lang para to. Iniisip ko, babalik pa tayo mamayang hapon eh. Tatapusin ko na talaga. Hanggang 1 o'clock yan, 1 o'clock. Both needs realization. Nakita niyo yung realization ni Job? Nakita niyo yung realization ng prodigal son? In the book of Luke, chapter 15, na nung na-realize niya, bakit ako nagdurusa ng ganito? Samantalang sa bahay ng tatay ko, marami siyang servants. Hindi naman sila kumakain ng kaning baboy.
Bakit ako naririto? Kaya ang gagawin ko, babangon ako, babalik ako sa tatay ko at hihingi ako ng tawad sa tatay ko. Both sufferings ay merong realization. Amen. We need to realize why we suffer. Amen. And the third and last, both has a good result. Nakita niyo naman sa last part, sa chapter 42, basahin natin. Tatapusin ko ng mabilisan. Ang tingin ko talaga dyan, alas 11 pa lang. Sorry parang mga naka 15 minutes pa nga lang ako pakiramdam ko. Chapter 42, starting in verse 12. So, sabi ng Job chapter 42 verse 12, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep and 6,000 camels, and 1,000 yoke of oxen, and 1,000 of she-asses. He had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first Jemimah, and the name of the second Keziah, and the name of the third is Karen Hapuk. Nakita mo, at the end, yung nawala kay Job, ni-restore ng Panginoon, dinoble pa, trineple pa ng Panginoon. So both has a good result. Kung na-realize mo na ikaw ay nagkasala sa Panginoon at ikaw ay nag-repent, yung iyong sufferings ay dahil sa kasalanan at ikaw ay nag-repent, meron itong magandang resulta para sa iyo, kapatid. Ilalagay ka ng Panginoon, ibabalik ka ng Panginoon sa tama mong kalalagyan. Amen. Nakita niyo yung prodigal son, di ba? Hindi niya naman inaasahan na tatanggapin ulit siya bilang anak ng kanyang tatay. Pero nung bumalik siya sa tatay niya, niyakap siya at binalik siya sa kanyang kalalagyan. Sa kanyang pribilehiyo na bilang isang anak na tagapagmana pa rin. Na-realize niyo ba mga kapatid, na tayo, bagamat masuwayin tayo sa Panginoon, maraming beses tayong sumusuway sa Panginoon, pero patuloy tayong ibinabalik ng Panginoon sa dapat nating kalalagyan. Kung kaya nga, gaya ngayon ay nandirito ka. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa tamang lugar. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa lugar na ito, kaya ka narito. Ang gusto ng Diyos ay gamitin ka ng Panginoon. I hope the message is clear. The trials of faith and consequences of sins resemblance. Ano nga yung una? Both has a sufferings. The second thing is, both needs realization. And both has a good result. At the end, laging may good result. Laging merong magandang resulta. Kaya nga sabi ko rito sa last part, whether trials of faith or consequences of sins, both has the same message. Ano yung message? Always trust God. Always trust God. Whether it is consequences of sins or trials of faith, both has the same message. Always trust God. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. I hope the message is clear. Tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng pupuri po kami nagpapasalamat o Diyos sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. O Diyos, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalawalatian po sa inyo. At patawad po sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.